Hi everyone. So we are now introducing our new system for food businesses or food industry. So this system is applicable for businesses like milk tea, coffee shop, restaurants. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. But first, we have here the settings tab. So, dito sa settings tab, ilalagay yung mga drop down for lists. Later on, I will explain it furthermore. So, customer list. So, kung may mga loyal customers kayo, pwede nyo silang ilagay dito. And menu list, supplier list, ingredients or item list. We also have the recipe, purchase, sales, receipt. If you need receipt, we also have here that you can print. And we also have the ingredient base, inventory, wastage. Ayan. We also have expenses, daily sales report, monthly sales report, and of course the dashboard. So ayan, naglo-load lang siya. So, itong system na to is in Google Sheet format. So, if you are looking for an Excel, let me, wait lang, mahina siguro yung internet ko. Let me clarify to you na hindi siya applicable for Excel. Pwede nyo naman siyang i-open sa Excel, but may mga formula na mag-e-error. Okay? So, pwede nyo siyang i-open sa PC, either Windows or Mac. Pwede rin sa laptop and also sa phone. Pwede rin. So, pag sa phone, kailangan nyo lang ng app ng Google Drive and Google Sheet. Same with laptop and PC, need nyo lang magpunta sa Google Drive na website. Then, nandun lang yung files nyo, nakasave siya. So, naka-auto-save. So, i-walk through ko kayo. So, first na kailangan nyong gawin is ito. Pwede kayo maglagay ng customer nyo dito, yung contact number, if there's any, address, and notes. So, dito sa notes, siguro pwede nyo ilagay dito kung ano yung laging in-order ng customer na yun, para lang may notes kayo. So, menu list. So, dito nyo ilalagay yung menu nyo. So, ang ginawa kong example dito is milk tea. Yan. So, andito yung mga flavors ng milk tea and yung size. So, if may size siya, isama nyo siya dun sa name. Katulad nito. For example, wait, lakihan natin. For example, ito, classic milk tea 16 ounce. And then, meron ding classic milk tea 22 ounce. Alright? So, you notice na may green na naka-highlight. So, for the green ones or any cells na naka-highlight, that means na may formula siya. So, ang kailangan nyo lang i-fill out dito is yung white cells. Okay. So, gawa tayo ng sample. Add tayo ng another flavor ng milk tea. Ano bang flavor ng milk tea? Yung favorite ko na lang, winter melon. Winter melon. 16 ounce. Okay. So, napansin nyo, walang cost na lumabas kasi itong cost is nakakonect dito sa ingredients or recipe pala. Nakakonect siya dito. So, later on, magpo-proceed tayo dyan. So, dito sa mga naunang example, ayan. So, for brown sugar, since nandito na siya sa recipe natin, yung brown sugar, may na siya, may cost na siya. So, ito, 37. Then, input nyo lang yung price, then, nandito yung profit. So, for the profit, it's unit price less the cost. Okay. So, for now, wala pa tong cost, kasi hindi pa natin siya nalagay sa recipe. So, ilagay natin yung unit price niya, let's say, 55. So, the reason why, bakit kailangan yung unahin to, itong menu list, is because anything na ilalagay nyo dito sa menu list is lalabas dito sa drop down ng menu.
Yan. So, nandito na si winter melon. So, hindi nyo pwedeng unahin si recipe bago si menu list. Kasi, hindi lalabas sa list pag wala dito sa menu list. Okay? So, proceed tayo. Lagyan natin ng wait, may ingredients pa pala. So, next one is you need to put the ingredients pa pala first. So, menu list, then ingredients. Okay, so ito, may mga sample na akong linagay for the ingredients. So, sinearch ko lang to online since hindi naman ako familiar talaga sa mga ingredients ng milk tea. So, lagyan nyo lang yung item name or yung ingredient, yung brand, yung price, yung net weight niya or kung ilan siya, net weight or piece dapat to. Bakit net weight and piece? Kasi aside from dun sa mga ingredients sa milk tea, kasama rin dito yung mga cups tsaka straw. Like ito, cup 16 ounce, 325. Dun sa 325 na yon 100 pieces siya. Okay, so ganun. So ito, meron din pala unit measurement. Yan. So, kung kulang pa tong unit measurement na to, or kailangan yung baguhin, punta lang kayo dito sa settings. OUM. So, ito yon unit measurement. Gawin ko na nga ng unit measurement. Baka malito kayo. Ayan, unit measurement. So, dyan nyo siya babaguhin, guys. Okay. So, balik tayo sa ingredients. So, ito yung sample ko. Then, ito, mag-auto-compute na siya dun sa price per ml, price per grams, or price per piece. So, ayan. Then, ilalagay nyo rin yung sa supplier nyo. For the supplier pala, nakalist na rin to. So, ito, may supplier tab din tayo. Once nalagay nyo na dito yung supplier nyo, lalabas na siya din dito. So, nakakonect-connect yan. So, kunyari, supplier 3. Supplier 3, lagay yung contact number if, bakit Facebook nilagay ko. So, social media account na lang. Social media account, kung meron, lagay nyo lang dyan. And then, dito, kung either pick up or delivery siya. So, if kailangan nyo mag-add ng another option dito sa drop-down list, dito ulit. Ito pala, tama. Ay, hindi. Type of order to. Wait. Supplier. Okay. Nakaganto pala siya. So, dito sa example ko is naka-ano siya, naka-drop down. Pero kasi, mas okay na ilagay ko siya dito sa settings. Wait, lipat ko lang siya sa settings. Kasi, pag hindi ko siya nilipat sa settings, hindi may edit ng mga naka-mobile. Pick up delivery. Yan. So, baguhin ko lang guys for a while lang. So, yan. Drop down range lang. Then, kunin lang natin yung range nito. Ayan. Apply to all. Okay. So, yan. Nabago ko na siya. Pick. Mode of sige, okay na yan. Pick up or delivery. Alright. So, dun nyo lang siya babaguhin sa settings. Okay. So, once nalagay nyo na yung supplier, yan, lalabas na dito si, kunyari, supplier 3. Yan, lalabas na rin siya. And then, pwede nyo rin siyang lagyan ng color nito. Kung napansin nyo, may mga color siya. So, pwede nyo siyang masyadong malaki. Pwede nyo siyang lagyan ng color. So,
double click nyo lang. Then, may makikita kayong edit button or pen icon. Click nyo lang. Then, yan, may mga circle dyan. Pili lang kayo ng color. So, select natin blue. Then, click on done. Then, apply to all. Okay. So, yan. Supplier 3 na tayo. So, if may mga other suppliers kayo, for example, dito kay cups, dalawa yung supplier na pinagkukunan nyo. So, pwede nyo din ilagay siya. Alright? So, for example, lagay tayo ng cups. Example lang to, ha? So, para mabilis, pwede nyo rin i-copy-copy yan. So, kunyari, mas mura si supplier 2. Kunyari, 350. So, lagyan nyo lang supplier 2. Okay. Then, ito yung low stock level. Ang purpose nito is para sa inventory later on, madali nyo ma-detect kung ano yung items or ingredients na need nyo i-restock. So, magkakaroon siya ng low stock warning. Okay, so let's say dito sa cups, ang low stock warning is ito, 200, same lang. 200. Okay. So ito yung inventory. So mamaya punta tayo diyan. So ayan. So nalagyan na natin yung ingredients, tapos na rin tayo sa menu list. Next is recipe. Alright, so may example na akong ginawa dito. So, for the recipe, so gawa natin ng recipe tong si winter melon. So, pwede rin natin siyang lagyan ng color, si winter melon. So, yan, ang color natin for winter melon. So, actually, hindi ko rin memorize yung ano nito, recipe. So, copy-paste ko na lang to. Ayan siya. So, kunyari, for black some tea, usually 100 ang nilalagay. For creamer, kunyari, 60. Fructose, 40. Teka nga, copy ko na lang. Tapioca pearls. Copy-paste ko na lang. Ayan. So, dapat pala 16 ounce to. Ayan. 16 ounce and then, wait, i-freeze pala natin to. Freeze. Ayan. So, ito, may mga naka-highlight tayo na cells. So, that means, may magge-generate na siya ng data. So, if ever naman i-try nyong edit yan, may lalabas na warning. So, cancel nyo lang. Once na in-okay nyo yan, ayan, may edit siya. So, much better na i-cancel nyo lang siya. Okay? So, just in case para mabalik nyo, Control-Z nyo lang. Sa mga gumagamit ng PC or laptop, Control-Z nyo lang siya. And I think sa phone or tablet or iPad, may undo button ata sa bandang taas. So, undo nyo lang siya. Actually, dito rin, ito, may undo rin. So, click nyo lang din yan. Alright. So, ito na yung recipe ni winter melon. So, as I've said earlier, dapat lumabas ang cost nito dito sa menu list. So, ayan, nag-generate na siya ng cost since nag-input na tayo ng data sa recipe. Right? So, 33.22 ang cost niya dito sa example natin. Again, this is just an example. So, 55 unit price. Then, ang profit nyo sa isang cup is 21.78. Okay, so dito sa recipe, para hindi kayo malito, napansin nyo, naglagay ako ng highlight after each menu. So, ang ginawa ko lang dyan is highlight ko lang tong last row. Then, highlight ko lang siya. So, any color. So, kung anong color gusto nyo, bahala kayo. So, saka ko i-input yung next na recipe para hindi nakakalito. Madali ko siyang makita.
Alright, so next one is purchase. So, dito nyo ilalagay lahat ng purchase nyo for ingredients or items. So, first, ilagay nyo lang yung purchase date. Double-click nyo lang. Then, yan, April 16. Then, select nyo lang yung ingredients. So, kunyari, itong creamer. Then, lagay nyo lang yung brand. Kung wala naman siyang brand, pwede nyo naman ilagay no brand. Then, for the supplier, yan, kunyari, supplier 2. Then, for the creamer, kunyari, ang kinuha nyo is 2. And then, if may discount siya. So, dito, ang net weight ng creamer, dito sa naka-highlight, hindi nyo na siya kailangan edit, may lalabas na details dyan. So, ito yung net weight ng creamer, unit measurement, unit cost niya, and then subtotal, then total. Okay, dito sa total masasama yung discount. So, if kunyari may discount siyang 10, yan, maglala siya dito sa total. Okay. And then, if may mga items kayo na different supplier, kunyari to, si creamer ulit, so, kunyari, brand 2. Kay supplier 3. So, lagay nyo lang din 0. Alright? So, itong purchase, dapat magre-reflect dito kay inventory. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina. Makikita nyo yung low stock warning. Okay. Double check ko to, bakit nag-low stock warning na to. Itong si cup 22 on. So, dito muna tayo kay creamer. So, ang receive niya is 9. So, double check natin. Teka, para mas madali ma-check, lagyan natin ng filter. Okay. Lagyan natin siya ng filter. Ayan. So, dito, para mas madali nyo ma-check, pwede nyo siya i-filter. So, click nyo lang to, yung 3 lines. Select nyo creamer. Kung marami na kayo, marami ng ingredients, pwede nyo naman i-type. Yan, lalabas yan. Then, okay nyo lang yan. Okay. And then, if marami na kayong na-log dito sa purchase and may specific date lang, pwede nyo rin ma-filter yung date. Kung 12, i-clear nyo lang. Then, check nyo yung 12, then okay nyo. Okay. So, select all ulit natin. So, 9 ang total ng creamer. So, tama. Yung nasa inventory. Ito siya. Si creamer. Ito, si creamer. Then, ang total net weight niya is 9,000. So, dito sa sold, mga data dito is galing sa sales. So, i-discuss ko na yung sa sales sa next video. Okay? So, please watch the next video.